kung sino yung nakikita ninyo nagre-react publicly and privately sa mga sinasabi ko, yan yung mga tao na natatamaan sa mga sinabi ko, sa statements ko, yung hindi tapat sa serbisyo, hindi tapat sa kanilang trabaho at hindi tapat sa pagsisilbi sa taong bayan ng Pilipinas. Kung mayroon kayo naririnig na nagre-react privately, nag-off the record, or yung meron kayo nababasa dahil nagpapa-interview, tinatamaan yan sila kaya nagre-react. Magandang araw mga kababayan. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. May mga usisain na naman tayo at pakikinggan kung sino yung unang tumatahol. Ayon nga sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na sila yung unang tinatamaan sa mga maanghang niyang statement. Pero bago ang lahat, pwede po bang palambing ng like at subscribe sa ating munting channel Inday Sara Survivor. Salamat po. Sa statement ni Vice President Inday Sara Duterte, ito po ang kanyang nabanggit. Leaders should not only say one thing that it is done. Leaders should not be motivated by cash, cocaine and champagne. And most certainly leaders should not be made to hold champagne glasses. Again, we Filipinos deserve better. We Filipinos should be the best. Help address problems instead of pointing fingers. Ito ay screenshot from Dare to Ask Facebook page. Tanong niya, bakit ganito ba ni statement ni Senator Cheese Escudero, huwag daw magturuan at magsisihan, kasi lahat babagsak sa Congress of the Philippines ang may kasalanan. You, in Congress, zeroed out the big infrastructure projects to address flooding. Sabi mismo ng mga kapwa senators, sina Senator Amy Marcos at Senator Joel Villanueva mismo nag-confirm that we need to undertake. And siguro if there is a funding requirement that we need to undertake the feasibility studies of the components that have been already identified in the master plan, kailangan po natin gawin as a requirement for the financing program from the lending institutions. Mr. Chair, point of information lang very quickly. Yes, very quickly lang po. You explained that the 5,500 projects were for immediate relief. Ang ibig ba sabihin yan, tigmaliliit itong mga project na to. Hindi ito malakihang project. Tama po ba yung pagkaintindi ko? Immediate relief lang po. Tama po. So tagpi-tagpi na naman tayo, patsi-patsi na naman. Tama. At yung sinasabi ninyo, binabanggit ninyo na may lending institutions, hindi po ba tama na sa 2024 NEP, tinanggal, siniro ang lahat ng foreign assisted projects na malakihan, higit sa lahat sa flood control. Tama po ba? Tama po. At nasa unprogrammed fund na lamang ng 2024 GAA itong mga flood control na may utang nakatapat sa ibang bansa. Tama po ba? Tama po, Your Honor. And it was the same situation in 2023. In 2023, ganon din, na zero lahat ng malakihang project. So ang sinasabi po ninyo, ang maaasahan lang ng Pilipino, ng buong sambayanan, itong tagpi-tagpi, patse-patse, tingi-tingi, na magbibigay ng immediate relief sana, ngunit yung malakihan, malawakang flood control ay wala na. Ganon po ba? Nakakalugmok po eh. Senator Tolentino, sige. Sandali lang po ito, Mr. Chairman. May nakalimutan akong idagdag kanina na isang ahensya na sa palagay ko kung magbabaha ay sa susunod na mga hearing natin, kasama na rin dito. I'm referring to the PRA. Siguro po, Mr. Chairman, looking forward, I foresee flooding caused by reclamation projects. So isama na rin po natin sa master plan yung mga nire-reclaim ngayon dito sa Manila Bay. Kasi nakikita ko po, Mr. Chairman, in between Coconut Palace and the nearest area being reclaimed, parang 2 to 3 meters lang yung channel. Ito po yung katabi ng Manila Yacht Club, Coconut Palace. Ang backflow po nito, Ermita, Malate, Raha Sulaiman, etc. So, ang suggestion ko po, Mr. Chairman, isama na rin po sa master plan
yung magiging epekto ng ginagawang reclamation project sa Manila Bay. Yun lang po, Mr. Chairman. Okay, Yun lang. thank you, Senator Mr. Tolentino. Chairman. Secretary, yung ipe-present nyo ba? Yan din yung na-present nyo the same as last year? Almost the same? Well, almost the same. Almost the same. Yes. So, Sir Chairman? siguro, Hindi, pwede for submission lang din ho. Kasi nabanggit ni Secretary yung patukoy dun sa master plan na parang after ho ng master plan may feasibility study, tapos meron pa siyang detailed plan. Pwede yung sabit niya lang sa committee, like for nyari, yung master plan, ilang buwan ba ho yung master plan? Tapos kung na-approve ho yung master plan, ilang buwan para gawin yung detailed design? To find out, no? Kasi ang hirap po, no, Mr. Chairman, napakahirap talaga natanggapin eh. Yung 5,500 kunyari na programs, parang lumalabas, kaya natin ito ginawa dahil ito yung maliliit, kaya patsi-patsi. Pero yung malalaki, sana, Secretary, magsalita din po kayo. Kasi yung malalaki hindi pinondohan. Siniro. Yun ang sabihin nyo sa buong Kongreso. Kaya maliliit yung ginagawa namin. Kaya sa totoo lang, wala ho talagang impact. Yun ho yung lumalabas, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Secretary. baka gusto mo sumagot, Secretary. Okay. Okay. Okay, Sir Chairman, siguro for anyway, the record, can it's you not, just, for the record, it's not the Senate, ha? Tama po ba, Secretary? no, wag na natin siya, let's not put him siya, on the spot. But anyway, Secretary, meron ka pa gusto sabihin for your presentation, you just submit it to us na lang para mas mabilis tayo. Wala pa tayo sa... One manifestation, Your Honor. Okay. When we took over in July, from a technical point of view, tinitingnan po namin what seems to be the problem in the principal rivers that we are talking about now. Itong, aside from the river basins, I found out that over the years, there has not been any dredging and desilting operations that were carried out in the principal rivers all over the country. And this is the reason why yung lahat ng major rivers natin are silted and the riverbeds are very shallow. The riverbeds have become very shallow to a point that any downpour na tinatawag natin, mag-overflow po yung riverbanks. So ngayon, ito yung patse-patse na tinatawag natin na flood walls na ginagawa for the time being. Yeah. But we would have liked actually to integrate in the program of the department yung desilting and dredging operations natin. Right, that's what... yun yung ginagawa nating ngayon. Sir Chairman, Yun yung sinabi kong bumili kayo ng maraming dredger para ma-dredge natin yung ating mga floodways. At naging effective, in fairness, naging effective po yan sa Cavite. Ang bilis ng labas ng... Mr. Chairman, Ang problema ngayon, bumagyo, bumaha ulit, silted ulit. Kailangan i-dredge ulit yan. Good. In 2023, we already proposed a budget for maintenance and operations of dredgers. Unfortunately, nawala rin po. Nawala. 2024, ganun din po. So yun yung mga dapat bantayan sa Committee on Finance, no? actually, Mr. Chairman, siguro just to share, kasi tandang-tanda ko to isa dun sa during the budget deliberation, parang yung during that time, ang naging desisyon ng Senado, imbis na mag-award ng for dredging, kasi nga dahil alam naman natin na naging naabuso din yung programa na yon na kunyari nagde-dredge pero hindi na naman nasusukat kung ano talaga yung nade-dredge. So ang naging solusyon was to buy dredging equipment. So siguro magandang malaman kung ilan na ba yung nabiling dredging equipment. Right.
Sige, Secretary, you may answer. Para, Ang nadatnan lang po namin is actually yung mga old dredging equipment, Your Honor, and we wanted to rehabilitate some of them and we wanted to maintain some of them, pero wow. So wala akong nabiling Pero- new? Di ba, Secretary, yan yung hinabiling ko sa inyo na bumili tayo ng Opo. bago opo. para may pamigay natin sa mga binabahang Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. Naglagay kami ng budget pero nawala rin. nawala. Kasi alam ko Duterte admin ho, walang nabiling dredging equipment. I'm not... meron yata po, meron yata. But So can you just submit to the committee yung aging ng mga dredging equipment? we did not have enough even to maintain the dredging equipment at this time. Well, kung nandito sana Pinadala sa sila... Paway Lake, napakaluma, hindi namin mapaandar, ilang beses rin na-repair, hindi talaga mapakinabangan. Lumang-luma po. Yan siguro yung dapat babantayan sa Committee on Appropriations or Finance, no? Na bakit nangyari yon na hindi na dapat mangyari sa susunod. So, sa BICAM siguro yan. So, dapat pag-usapang mabuti at ipaglaban nyo rin, Secretary, no? Thank you, Your Honor. Same line sila ni Senator Ramon Bong Revilla Jr. na nag-conduct ng hearing about flooding. Pinatawag daw lahat pero hindi para magsisihan o magturuan. Sina Senator Amy Marcos at Senator Joel Villanueva mismo nag-confirm. Bakit? Kasi mabubunyag na dahil kayong mga kongresista at senador binababoy nyo ang budget. Sa BICAM marami kayong kababalaghan. Ano nga ba ang nangyayari sa BICAM? Magandang umaga. Salamat sa inyo pong panahon, Senador. Sir, sa isang pahayag po, binanggit ninyo na wala namang illegal sa pagsulpot bigla ng isang item sa Bicameral Conference Committee. Wala mang illegal, pero tama ho ba yun? Tama, wala naman sa rules at wala rin sa batas na hindi pwedeng baguhin yung mga disagreeing provisions ng both houses. Kasi, di ba sa BICAM, Ted, ang kalakaran talaga dyan, kung yung general na panuntunan ang susundin natin, yung disagreeing provisions lamang ang i-reconcile. Pero talagang naging kalakaran na maski sa BICAM, maski wala sa provision ng wala sa House version at wala sa Senate version, nagsisingit pa rin yung ibang version outside of the two versions ng both houses. Oo nga So po. naging kalakaran na, parang in the course of time, inaccept na yon. Kasi ang siguro ang parang parang sinusunod dito, meron namang mutual trust yung dalawang houses. Na ang pag-uusapan lang natin kung ano yung di natin na pagkasunduan sa mga version natin. So naging kalakaran na yan na matagal nang ginagawa yan, Ted. Opo, pero sir, kung sabi ho nga ninyo, dapat dito ay, kumbaga, to reconcile yung differences ng magkabilang bersyon. Pero hindi ho ba, sir, bagamat hindi nga ito illegal, pero the fact na dapat ho masusi ang pag-aaral sa bawat proposed budget ng departamento at dumadaan pa nga yan po sa Development Budget Coordinating Committee, bigla-bigla maglalagay ka ng malalaking pera doon po sa isang departamento na hindi naman humihingi, nagugulat sa appropriation. Hindi ho ba, bagamat ito'y hindi illegal, pero di ho ba't mali iyon? Mali talaga, Ted. Hindi illegal kasi wala nagko-question sa Supreme Court. Kung mayroong magko-question sa practice na yan at magro-rule yung Supreme Court, maglalabas ng ruling na sasabihin hindi po pwede yan, magiging illegal yon dahil wala namang controversy na formal na inihain, dinulog sa Korte Suprema. Kaya hindi natin masasabing illegal kasi walang interpretation. Opo, pero hindi man illegal, pero sa inyo bang turing mali yung gawin na ganon? Mali. Maling-mali talaga, Ted. Unang-una, yung bicameral conference ng budget
nag-iisang panukalang batas ito na ang BICAM hindi open sa publiko. Napaka-exclusive. Talagang sinasaran yung pinto, pinapalabas yung mga unauthorized, quote-unquote, unauthorized persons at ang naiiwanan Opo. Naputol po tayo, Senador. Naiiwanan lamang ay... yun ang masama. Medyo Ang kapatid nung as early as 2009, nag-file ako ng bill na gawing transparent yung hindi lamang yung bayad. Opo. Senator, nagchachapi lang po tayo. Senator, I hope you don't mind. Ayusin lang po. Opo. Hello, Sen. Opo. Hello, Sen. Napuputol lang po tayo, Senador. Ayusin lang natin yung linya, ha? Okay, pakiayos lang. Ito yung napaka-importante. Mga kapatid, ang ating pinag-uusapan dito, pambansang budget na kung saan nga po may mga isiningit, no, na malalaking halaga para po sa mga sinasabing programa o kaya po appropriations na wala pang programa pero meron na inilaan po malaking pondo. Balikan natin si Senador. Senator? Hello. Apo. Senator, doon tayo naputol, Sen. Sabi ho ninyo sa Bicameral Conference Committee hearings, pinalalabas po ang lahat ng mga tao maliban sa mga senador at kongresista. Go ahead, sir. Yeah, that as I was saying, hindi illegal kasi nga walang interpretasyon ng Korte Suprema kasi walang dumudulog para questionin yung ganong practice. Opo. Yes, sir. And then you mentioned na sa Bicameral Conference Committee hearings, Tapos sinulit ko ng Opo. Ito kaninyo ay exclusive lamang sa mga miyembro ng... ko noong 2019, nag-file ako ng bill dito na gawing transparent yung hindi lamang yung bicameral conference ng budget, kung hindi yung buong proseso na magkaroon ng participation o presensya yung mga tinatawag na civil society organization na accredited ng gobyerno mag-participate para hindi rin magulo. Pero wala rin naman nangyari doon sa panukalang batas, kaya ganyan pa rin ang nagiging kalakaran. Pinaka-secretive na bicameral conference ang budget, ang panukalang batas para sa budget. Kasi yung ibang mga bicameral conferences na mga simple o yung ordinaryo yung panukalang batas, pinapayagan namin yung mga yung media na mag-cover. Pero nagtataka nga ako bakit pagdating sa budget, hindi pwedeng mayroong iba nakakarinig. At walang minutes and dead, alam mo naman din yan, nanggaling ka nga rin naman dyan. So atin pong ipagkadiinan sa mga hearing po ng Kongreso, both houses, laging meron yan transcript o minutes of the meeting. Pero po kapag Bicameral Conference Committee on the budget, wala po itong minutes of the meeting. Walang minutes of the meeting. At saka hindi lang yun, Ted, di ba, alam na rin naman natin, yung unang meeting, formal meeting ng bicameral conference, roll call, formalities, konting speeches, pagkatapos, sasabihin, suspend, i-refer natin sa small group BICAM, yung pag-aaral noong mga disagreeing provisions na mga versions. At pag sinabing small group BICAM, 2 tao lang yon, yung Finance Committee Chairman ng Senate at saka yung Appropriations Committee Chairman ng House. So halos hindi na rin namomonitor. Although, sa amin sa Senado, natatandaan ko, sinasangguni rin sa amin sa mga miyembro ng BICAM yung mga nagdi-disagree na mga provision. Nag-ugat itong 26.7 billion kasi nga hindi na malaya ng mga senador. Kasi pagbalik, pag-resume noong suspended na bicameral conference, alam mo rin ito, Ted, na halos pirmahan na lamang, parang yari na, nakakamada na lahat yung napagkasunduan ng dalawang representatives ng mga committees, bicameral conference committees, at halos pirmahan, at hindi mo na rin, wala ka na rin time para pusisiin kasi parang pagka ikaw na nga abala sa oras, kapag binasa mo pa isa-isa, hindi mo talaga kayang basahin kung hindi mo dadalhin yung homework, yung draft
ng final version. Kasi nandun ka lang sa conference room at ikaw ang nakakaabala, meron naghahatid sa para pirmahan, para basahin mo pa yon, parang napaka-kontrabida mo. So, ang nangyayari, kanya-kanyang pirmahan, kaya nga nagulat din yung mga senador, sina Senator Amy, na hindi nila alam na nakapirma pala sila. Yun ang ibinuelta sa kanila ng House na, teka muna, sabi mo, hindi mo alam, nakapirma ka naman dito na meron talagang akap dyan na item. Opo. So yung nga po ang nangyari at kumbaga parang kumpiyansa ka, nagtitiwala ka na yung mga napagkasunduan nung una, yun na yun at pumirma ka kasi yun ang iyong assumption na walang isiningit. Yung good faith na tinatawag. Kaya nga may napaka-importante yung merong mutual trust, kailangan merong good faith. Opo. Senator, nasa rules ho ba yan na kapag ho nagkaroon ng bicameral conference committee hearings on the budget na walang transcript o minutes na maaari pong balikan at maging record nito sa diskusyon sa mga usap-usapan sa komite? Wala. Ang nasa rule, yung itatakel, yung disagreeing provision na hindi nasusunod. Kasi pag sinabi nating disagreeing provisions ang pag-uusapan, yung nagkakaiba lang sa version ng House at saka ng Senado, ang pag-uusapan, nakalimit lang doon. Pero yun nga, marami nagsisingit for the longest time. Hindi lang naman ngayon nangyari sa AKAP. Opo. Marami talaga nagsisingit. Dahil kung natatandaan